Pagsapit ng umaga ay umalis na sina Zofan at ang karga nitong si Popan sa abandonadong lugar na kanilang tinuluyan. Habang naglalakbay sa loob ng kagubatan ay biglang huminto sa paglalakad ang ating bida. Napatanong ang karga nitong si Popan kung ano raw ang problema. Sumagot naman si Zofan na parang may kakaiba raw doon at pansin niya nga rin daw na napakatahimik ng kanilang paligid. Hanggang sa may bigla namang lumabas na dalawang malalaking ahas papalapit kina Zofan. Ang mga naglalakihang ahas na papasugod sa kanila ay mga E-rank monster na tinatawag na vine python. Agad na umalis si Zofan sa kanyang kinatatayuan at mabilis na sinugod ang mga papalapit sa kanilang halimaw. Sa pagsugod niyang iyon ay mabilis niyang pinutol-putol ang katawan ng isang vine python. Matapos noon ay agad na niya ring nilapitan ang isang halimaw upang ito naman ang sunod niyang patayin. Nasiyahan ang bagong magkaibigan na sina Zofan at Popan habang pinagmamasdan ng mga ito ang nakuha nilang mga importanteng bahagi sa nakaharap nilang mga halimaw. Ang dalawang halos hugis bilog na kulay rosas ay ang apdo ng vine python na naglalaman ng maraming medicinal properties at health benefits. Ang mga pangil naman ay magagamit na ebidensya sa pagpatay nila ng mga vine python na maaaring papalitan ng operation points. Nakatanggap din si Zofan ng 2 unassigned stat points sa pagpatay nito ng 2 E-rank monster. Habang pinagpapatuloy ni Zofan ang paglalakbay nila ay naisip nito na napakadali na nga lang daw sa kanya ang pumatay ng mga E-rank monster simula nang matutunan niyang gamitin ang skill na Willow Blossom Flash. Pinuri ni Popan si Zofan nang dahil sa lakas nito, kapag nga raw pinagpatuloy nito ang pagpatay sa mga ganoong halimaw ay malamang na makuha nito ang first place ng kanilang joint operation. Tinanong ulit ni Zofan si Popan kung bakit daw gustong-gusto nila ni Li Hangwo na makuha ang ikaunang pwesto, ano ba raw ang espesyal doon at kung ano pa ba raw ang makukuhang premyo ng first place. Sumagot naman si Popan nang may reward nga raw na makukuha doon. Higit na mas mataas nga raw ang makukuhang reward ng first place kung ikukumpara sa reward ng second place. Nagtanong si Popan kung narinig na ba raw noon ni Zofan ang mga espesyal na items na tinatawag na alien artifacts. Napatanong naman si Zofan kung ano ba raw ang mga item na yon. Sumagot si Popan na ilang taon pa lang naman daw ang lumilipas simula nang madiskubre ito, kaya hindi raw nakakapagtaka na hindi ito alam ni Zofan. Pagkatapos ng gabi ng Starfall, ang mga hayop sa mundo ang mga kauna-unahang nagkaroon ng mutation. Naging mga halimaw ang marami sa mga ito na siyang sumira sa dating normal na pamumuhay sa buong mundo. Sumunod naman doon ay nagkaroon din ng pagbabago sa panig ng mga tao. Isa-isang nagkaroon ng kakaibang lakas at kapangyarihan ang mga ito at doon ay nagsimulang mabuo ang pag-usbong ng mga Starfall Warriors. Naging napakabagal naman ang mutation ng mga halaman, bukod sa naging mas mabilis lang ang paglaki ng mga ito ay wala na sa mga itong mapapansin na pagbabago. Ito ang dahilan kung bakit hindi pa ito noon masyadong pinagtutuunan ng pansin ng mga tao. Hanggang sa dumaan pa ang 2 taon, at ilang dekada na rin ang lumilipas, may nakita na silang espesyal na pagbabago sa mga mutated plant. Ang espesyal na item na yon ay tinatawag na ngayon na alien artifacts. Nagagamit ang espesyal na item na ito upang pataasin ng malaki ang strength ng isang Starfall Warrior. Pinaliwanag ni Popan kay Zofan na mas napakahirap daw makakuha ng mga alien artifacts kumpara sa mga mutated monster cores. Sinabi ni Popan na ang makakakuha nga raw ng first place sa kanilang joint operation ay mabibigyan ng isang D-rank alien artifact. Natuwa naman si Zofan sa narinig niyang bagong impormasyon. Sa gandang araw ng item na yon ay parang halos mahirap nga raw itong paniwalaan. Sinabi ni Zofan na kung gugustuhin niya nga raw na makuha ang first place ay malamang nakakailanganin niya ng halos 1,000 operation points. Kaso nga lang ay 3 araw lang ang meron sila at mahihirapan na siyang maghanap ng maraming halimaw. Napangiti naman si Popan at sinabihan si Zofan na hindi na raw nito kailangang mamroblema. Diretsuhin nga lang daw ni Zofan ang kanilang dinaraanan dahil malapit na raw sila. Tumigil ang dalawa sa gilid ng isang burol, doon ay pinagmamasdan nila ang mga halimaw na nasa ibaba. Habang nakatingin sa ibaba ay sinabi ni Zofan na nakakaamoy nga raw siya ng dugo. Nagmula ang naaamoy ni Zofan mula sa mga halimaw na kagagaling lang makipaglaban sa ibang uri ng halimaw.
Ang mga E-rank monster na ito ay tinatawag na Broken Blade Ironfur Wolf. Naisip ni Zofan na baka raw may 100 ang bilang ng mga halimaw na ito. Kapag nga raw napatay niya ang lahat ng mga ito ay maaari siyang makaipon ng halos 1,000 operation points at halos 100 stat points. May posibilidad na nga raw na makuha niya ang first place ng kanilang joint operation at mapataas niya rin ang kanyang mga stats. Pinagmalaki ni Po Pan na nadiskubre nga raw ng kanilang mercenary association ang sikretong lokasyon na ito. Sinabi niya rin na kapag nga raw naubos na nila ang halos 1,000 halimaw ay maaari nang makuha ni Zofan ang first place. Nasiyahan si Zofan habang tinitingnan ang mga halimaw na para sa kanya ay mga free points. Habang binubunot ang kanyang espada ay inaya na nito si Po Pan na simulan na raw nila ang paghunt sa mga halimaw. Sumagot si Po Pan na hindi raw siya makakagalaw ng mabilis, pero may pakinabang pa rin naman daw siya dahil maaari siyang tumayo bilang pangpain. Nagpunta sa ibaba si Po Pan upang hilahin ng magkakasama ang mga halimaw na lobo. Naghagis din si Zofan ng bato upang makuha niya ang atensyon ng mga ito. Hanggang sa nagsisugod na nga ang grupo ng mga Broken Blade Ironfur Wolf sa nasa ibabang si Po Pan. Noong magdikit-dikit na ang mga ito ay agad na ring pumunta sa ibaba si Zofan at inatake ng sunod-sunod ang mga agresibong halimaw. Bawat isang Broken Blade Ironfur Wolf ay may katumbas na 10 operation points. Nakakuha rin siya ng 1 stat points sa kada halimaw na kanyang mapapatay. Habang pinapatay nila ang mga halimaw ay agad din nilang kinukuha ang mga importanteng bahagi ng mga ito. Umungol ang mga Broken Blade Ironfur Wolf na nasa itaas ng burol upang tawagin pa ang iba nilang mga kagrupo. Napansin ni Zofan na parami na ng parami ang mga ito kaya sinabihan niya si Po Pan na kailangan na raw muna nilang tumakas. Habang karga-karga ni Zofan ay sinabi ni Po Pan na humanda nga raw sa kanila ang mga halimaw na Broken Blade Ironfur Wolf kapag sumapit na ang gabi. Sa ibang bahagi naman ng kagubatan ng Ghost Rain Mountain ay may mga nagpapahingang Starfall Warrior. Doon ay ipinapaalam ng 3 tauhan na kapag daw isinama nila sa kanilang master na si Li Hangwo ang operation points ng 2 pa nilang grupo ay aabot na raw ang operation points nito ng 932. Makakasigurado na nga raw sila na makakaipon ang kanilang master ng mahigit sa 1,000 points bago pa man matapos ang kanilang joint operation. Sinabi ni Li Hangwo na isang araw magandang ideya na naghanda siya ng 2 secret team na mag-iipon ng points para sa kanya. Kapag nga raw nakakuha siya ng mahigit sa 1,000 points ay makakagawa na raw siya ng bagong record na hihigit sa lahat ng dumaang operation points. Sinabi rin ni Li Hangwo na sana nga raw ay buhay pa rin ngayon si Po Pan, gusto niya nga raw makita ang itsura nito kapag nakita nitong siya ang nakakuha ng first place ng kanilang joint operation. Noong sumapit ang gabi ay binalikan nga ni na Zofan ang isang grupo ng mga Broken Blade Ironfur Wolf. Sa gilid ng mga pinatay nilang lobo ay nagsindi sila ng apoy upang lutuin ang karne ng mga halimaw. Sinabi ni Zofan na sa ngayon nga raw ay mayroon na siyang 1,014 na operation points matapos nitong bilangin ang laman ng kanyang bag. Sinabi niya rin na hindi pa rin daw siya sigurado kung makukuha niya ba raw ang first place gayong higit lang sa 1,000 ang hawak niyang points. Pinayuhan ng kumakain na si Po Pan si Zofan na wag raw itong mag-alala. Sigurado nga raw siya na makukuha nito ang first place dahil higit na mas marami na nga raw ang naipon nitong points sa pinakamataas na record ng mga nagdaang joint operation. Nag-alala pa rin si Zofan na baka raw hindi pa rin sapat ang kanyang 1,014 na operation points para makuha niya ang first place, lalo na nga raw at ipinaalam sa kanya ni Po Pan na nagpasok si Li Hangwo ng mga team na mag-iipon ng points para sa kanya. Sinabi ni Po Pan na hindi nga raw makakagalaw ng maayos ang mga tauhan ng Li family dahil baka may makahalata sa kanila. Kapag nga raw nahuli ang mga ito ng military ay tiyak na mapaparusahan ang mga ito. Sinabi rin ni Po Pan na may posibilidad nga rin daw na mas mahigitan ni Li Hangwo ang hawak na points ni Zofan lalo na't gumagamit ang mga ito ng pandaraya. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay biglang kinutuban si Zofan. Lumingon ito sa direksyon kung saan siya parang may nararamdaman. Lingid sa kaalaman ng ating bida ay may isa palang makapangyarihang halimaw ang nag-oobserba sa kanila. Pinagpatuloy na ulit ng dalawa ang kanilang pag-uusap.
Pero ilang beses pa ring lumilingon si Zoufan kung saan siya parang may naramdaman. Hindi nga raw siya sigurado pero parang may nanonood daw sa kanilang dalawa. Sinabi ni Po Pan na maaari na raw ulit silang kumain dahil luto na raw ang kanilang pagkain. At dahil marami nang nakain si Po Pan, ibinigay na nito kay Zoufan ang malaking bahagi ng nalutong binti ng lobo. Pagkakagat ni Zoufan ay nasarapan ito sa luto ni Po Pan. Napakagaling nga raw nitong magluto dahil sa napakalutong daw ng labas at napakalambot naman ng loob ng karne. Noong mapadigil si Po Pan ay naisip ni Zoufan na napakarami pala raw nitong kumain kaya raw pala ang taba nito. Ibinahagi ni Po Pan na pangarap nga raw niyang makain ng kahit na isang beses ang lahat ng karne ng halimaw sa kanilang planeta. Sinabi rin nito na ano raw kaya ang lasa ng karne ng mga D-rank monster. Habang nakikinig ay naisip ni Zoufan na puro nga raw pagkain ang laman ng utak ni Po Pan. Napalingon sina Po Pan at Zoufan sa kanilang tagiliran nung maramdaman ng mga ito na mayroong lumalapit sa kanila. Doon ay nakita ng dalawa ang pagdating ng isang kakaiba at malaking lobo. Nagtanong si Zoufan kay Po Pan kung bakit parang naiiba raw ang Broken Blade Iron Fur Wolf na ito. Sumagot naman si Po Pan na dahil daw isa itong D-rank monster na tinatawag na Moonblade Steel Fur Wolf King. Ito nga raw ang evolved form ng Broken Blade Iron Fur Wolf. Sinabi rin nito na nagkakaroon na nga raw ng kulay gold ang silver na buhok ng halimaw, mukhang malapit na raw ulit itong mag-evolve. Sinabi rin ni Po Pan na mukhang isang araw D-rank king monster ang nasa harapan nilang halimaw. Kinabahan naman si Zoufan nang marinig ang sinabi ni Po Pan. Sinabi niya dito na kung sigurado ba raw ito, wag nga raw siya nitong takutin. Ang King Monster ay isang halimaw na nagawang umabot sa pinakaitaas ng kanyang rank at malapit nang lumampas patungo sa mas mataas nitong rank. Napakalaki ng angat ng lakas nito kung ikukumpara sa mga ordinaryong halimaw na kagaya ng kasalukuyan nitong rank. Sinabi ni Po Pan na sigurado nga raw siya na isa nga itong King Monster base sa aura ng kaharap nilang halimaw. Hindi na nga raw nila maaaring ihalin tulad ang lakas nito sa mga normal na D-rank monster. Kahit nga raw hindi pa nito kasing lakas ang mga C-rank monsters na kayang makipagsabayan sa mga Starfall Warlord, sapat pa rin daw ang lakas ng isang D-rank king monster para durugin ang mga tulad nilang Starfall Warriors. Umungol ang Moonblade Steel Fur Wolf King noong madatnan nito na patay na ang lahat ng mga kauri niyang lobo. Sinabi ni Zoufan kay Po Pan na malamang nga raw ay habulin sila nito hanggang sa pinakadulo ng mundo dahil pinatay nila ang mga kauri nitong halimaw. Mabilis na kinarga ni Zoufan si Po Pan nung makita nito na aatakihin na sila ng Moonblade Steel Fur Wolf King. Habang tumatakbo sila ay nag-aalala naman si Po Pan sa mga nasayang nilang pagkain. Sinabihan ni Zoufan si Po Pan na kalimutan na raw nito ang mga niluto nitong karne. Sinabi rin ni Zoufan na kasalanan nga raw ito ni Po Pan, nagsalita nga raw kasi ito na gusto nitong kumain ng karne ng isang D-rank monster. Kaya raw tuloy hinahabol sila ngayon ng isang D-rank king monster. Sinabi ni Zoufan na napakabilis nga raw ng Moonblade Steel Fur Wolf King, halos 2 beses nga raw ang bilis nito kumpara sa mga Broken Blade Iron Fur Wolf na mga nakalaban nila. Nag-aalala si Zoufan dahil malapit na nga raw silang abutan ng halimaw. Tumalon ng malakas ang Moonblade Steel Fur Wolf King upang atakihin ang dalawa. Mabuti na lang at nakaiwas agad si Zoufan nung maramdaman nito na nasa likuran na niya ang halimaw. Sa pag-iwas na iyon ni Zoufan ay agad niya ring binunot ang kanyang espada at inatake ang humahabol sa kanilang Moonblade Steel Fur Wolf King. Kaso nga lang ay nagulat siya nang makita niya na hindi man lang tumalab ang ginawa niyang pag-atake. Sinubukan ulit ni Zoufan na atakihin ito pero wala ni kahit isa niyang pag-atake ang tumalab sa kalaban nilang halimaw. Nag-alala si Zoufan dahil maging ang kanyang bagong sandata na Bone Piercer ay hindi man lang magawang masugatan ng Moonblade Steel Fur Wolf King. Agad na sinabihan ni Po Pan na umiwas na raw sila dahil papasugod na ulit sa kanila ang halimaw. Mabilis ngang lumalapit sa kanila ang Moonblade Steel Fur Wolf King upang atakihin sila gamit ang sungay nito. Naisip ni Zoufan na plano pa naman daw sana niyang itabi ang mga nakuha niyang stat points mula sa pinatay niyang Iron Fur Wolves. Pero mukhang hindi na niya nga raw ito magagawa sa sitwasyon niya ngayon. Nagtanong ang War God System kay Zoufan kung gusto ba raw niyang gumamit ng 10 stat points upang mapataas ang kanyang kasanayan sa combat skill na Willow Blossom Flash.
Agad namang sumagot si Zofan ng oo kaya nabawasan ng 10 stat points ang kanyang 80 unassigned stat points. Noong gamitin niya yon ay agad na naramdaman ni Zofan ang pagbabago ng kanyang skill, kung noon ay nasa beginner pa lang, ngayon ay nasa partial rank na ang skill na ito. Mabilis na nakaiwas si Zofan sa sungay na pinapangatake ng Moonblade Stilferwolf noong nadagdagan na ang kasanayan niya sa Willow Blossom Flash. Sa pag-iwas niyang iyon ay nagdire-diretso ang halimaw hanggang sa tumama ito sa isang bato. Noong makita ni Zofan ang nagawa nitong butas ay naisip niya na talagang nakakatakot nga raw ang lakas ng isang D-rank king monster. Hindi nga raw siya maaaring tamaan nito dahil siguradong mamamatay nga raw agad siya sa isang atake nito kapag hindi siya nakaiwas. Habang hilong-hilo na si Popan ay naisip ni Zofan na hindi pa rin daw sapat ang kanyang lakas. Kailangan pa nga raw niyang dagdagan ang proficiency ng skill niyang ito. Kaso nga lang ay pinaalam sa kanya ng kanyang system na hindi pa raw niya maaaring i-upgrade ang Willow Blossom Flash dahil babagong upgrade pa lang daw ito. Nainis naman si Zofan sa kanyang War God system dahil hindi niya nga raw ito maasahan ng maayos sa sitwasyon niya ngayon. Naisip na lang niya na kung hindi pa nga raw siya pwedeng mag-upgrade ay ilalagay na lang daw niya ang lahat ng kanyang stats sa kanyang agility. Tumigil sa 79 ang agility stats ni Zofan dahil hanggang doon nga lang daw ang limit ng isang Starfall Warrior. Sa ngayon nga raw ay hindi pa niya ito maaaring dagdagan. Nagulat si Zofan nang mabasa niya ito, napaisip siya kung kailangan pa ba raw niyang mag-breakthrough sa pagiging isang Starfall Warlord bago niya ulit ito mapataas. Naisip ni Zofan na siguro naman daw ay sapat na ang bilis niyang ito. Sinabi ng nahihilong si Popan na tumakbo na raw sila ni Zofan. Napaisip naman si Zofan kung kailangan na ba raw niya ngayong tumakbo. Tiningnan niya muna ang kanyang status screen bago siya magdesisyon. Sa ngayon ay isang intermediate Starfall Warrior ang bida nating si Zofan, pero ang taglay nitong bilis ay nasa antas na ng isang advanced Starfall Warrior. Hindi pa rin niya nasusubukan sa halimaw ang mga attribute skill na Sharp Sword Aura at E-rank penetration ng kanyang sandata na Bone Piercer. Magagamit niya rin sa pakikipaglaban niyang ito ang mga skill na Beginner Perception na kayang makita ang lahat ng nagaganap na pagbabago sa loob ng 10-meter radius, at ang Partial Willow Blossom Flash na mas lalong nagpapabilis sa kanyang paggalaw. Naisip ni Zofan na sa kasalukuyan nga raw niyang lakas, kahit nga raw hindi niya ito kayang labanan ng harapan ay magagawa niya namang umatake nang hindi siya nalalagay sa alanganin. Nagdesisyon si Zofan na labanan ulit ang Moonblade Stilferwolf King upang makita at masubukan niya ang kanyang kakayahan at kapangyarihan. Pagkaiwas ni Zofan ay agad nitong pinuntirya ang binti ng halimaw. Habang inihahanda ang kanyang pag-atake ay ini-activate nito ang isa sa mga attribute skill ng Bone Piercer at ito ay ang Sharp Sword Aura. Tumama ang ginawang pag-atake ni Zofan ngunit hindi pa rin ito tumalab sa halimaw. Sa sunod niyang pag-atake ay ginamit naman niya ang E-rank penetration na siyang pangalawang attribute skill ng kanyang sandata. Noong makita ni Zofan na nag-iwan ng sugat ang kanyang pag-atake ay naisip nito na mukhang gumagana sa halimaw ang skill na E-rank penetration. Ngunit matapos lang ang ilang segundo ay agad namang naghilom ang sugat na nagawa niya sa likod na binti ng halimaw. Napamura si Zofan noong makita niya ang mabilis na paggaling ng Moonblade Stilferwolf. Hanggang sa hindi niya inasahan ang mabilis na pagpaling sa kanya ng halimaw, sa bilis ng pag-atake nito ay tinamaan si Zofan sa kanyang balikat. Naisip ni Zofan na nakakakilabot nga raw ang lakas ng isang D-rank king monster. Ginamit na nga raw niya ang buo niyang lakas pero halos nag-iwan lang daw siya ng gasgas sa ginawa niyang pag-atake. Naisip din ni Zofan na kahit nga raw siguro gamitin niya ang Starfall Burst ng Bone Piercer ay halos kaunti lang din ang magiging diferensya nito sa kanyang pakikipaglaban. Ini-activate ni Zofan ang kanyang skill na Willow Blossom Flash at naisip na kailangan niya raw munang umatras. At doon ay nagmadali sa pagtakbo ang bida nating si Zofan upang takasan ang humahabol sa kanila na mapanganib na halimaw. Sa pagtakas ni na Zofan ay pumasok ulit sila sa loob ng isang kagubatan. Huminto lang si Zofan ng pagtakbo noong masigurado nito na hindi na sila sinusundan ng halimaw. Pinuri ni Popan si Zofan dahil nailigaw nga raw nito ang humahabol sa kanilang Moonblade Stilferwolf King. Nag-alok si Popan ng dala niyang kapirasong karne at baka raw nakakaramdam na ulit ng gutom si Zofan.
Sinabihan naman ni Zoufan si Po Pan na bakit daw hawak pa rin nito ang karne ng pinatay nilang halimaw. Sinabi niya rin kay Po Pan na gusto ba raw nito na habulin na naman sila ng Moonblade Stilfer Wolf King. Sumagot naman si Po Pan na nanghinayang daw siyang itapon ito, saka parang ligtas na rin naman daw sila doon. Habang nag-uusap ang dalawa ay may dumating na isang grupo ng mga kalalakihan. Sinabi ng isang lalaki na mukhang sinuswerte raw sila dahil may napadpad daw doon na 2 sugatan. Punong-puno nga rin daw ang dala ng mga itong bag kaya malamang na marami ang mga itong dalang materyales at item na maaari nilang ipapalit ng operation points. Napatingin si Zoufan sa kasama niyang si Po Pan, naisip niya nakakatakas pa nga lang daw nila sa isang king monster tapos mapapasabak na naman daw sila sa isang gulo. Napapaisip si Zoufan kung may dala ba raw talagang kamalasan si Po Pan. Sinabi ng isang lalaki sa grupo na napakamalas nga raw nina Zoufan at Po Pan dahil sila pa nga raw ang nakasalubong ng mga ito. Habang nagyayabang pa ang grupong ito ay agad namang ginamit ni Zoufan ang kanyang innate skill na perception. Doon ay nakita niya sa kanyang system screen na 2 lang ang Intermediate Starfall Warrior sa grupong ito at 3 naman ang Novice Starfall Warrior. Sinabi ng pinaka-boss ng grupo na ibigay na raw nina Zoufan ang lahat ng dala nila kung hindi ay masasaktan daw ang mga ito. Nagtanong ang isang lalaki sa kanyang boss kung bakit daw nag-aaksaya pa sila ng oras para kausapin ang mga batang nasa harap nila. Patayin na nga lang daw nila ang 2 ito at sa kanila kuhanin ang lahat ng kanilang items. Nainis naman sina Zoufan nung insultuhin sila ng pinaka-boss ng grupo. Sinabi ng lalaking ito na parang lambutin daw si Zoufan at isa naman daw matabang lumpo at maliit na baboy si Po Pan. At dahil hindi sinunod ni Zoufan ang kagustuhan ng nakasalubong nilang grupo, sinabi ng pinaka-boss na pagsisihan na lang daw ng 2 ito kung anuman ang sasapitin nila. Sabay-sabay na nagsisugod ang 4 na lalaki upang atakihin sina Zoufan at Po Pan. Bago pa man sila makalapit ay mabilis silang inatake ni Zoufan. Sa pag-ataking iyon ni Zoufan ay winasak niya rin ang lahat ng dala ng mga itong sandata. Takang-taka ang pinaka-boss ng grupo kung bakit daw napakalakas ng kalaban nilang lambutin at patpating lalaki. Lalo namang nag-init ang dugo ni Zoufan nung insultuhin na naman siya ng mayabang na pinaka-boss ng grupo. Nakaramdam ng takot ang mayabang na lalaki noong tingnan siya ni Zoufan ng masama. Hindi na nito namalayan na nasa likuran na pala niya si Po Pan. Sa lakas ng pagkakahampas ni Po Pan ay bumagsak ng malakas ang mayabang na lalaki. Nagmakaawa ang 5 sa harap ni na Po Pan at Zoufan. Sinabi ng isa sa 5 na mukhang mabubuting tao naman daw sina Zoufan kaya patatawarin sila ng mga ito. Inaamin nga raw nila ang nagawa nilang kasalanan kaya sana raw ay mapatawad sila ng 2. Hindi naman pinapakinggan ni na Zoufan at Po Pan ang pagmamakaawa ng grupong ito. Makikita lang sa mukha ng 2 ito na hindi sila madadaan sa pakiusapan. Pinagtatadyakan ni Zoufan ang 5 dahil sa tinawag nga raw siya ng mga itong lambutin at patpatin. Pinagpapalo naman ni Po Pan ang kanyang kalasag sa 5 ito dahil sa pagtawag sa kanya ng mga ito ng matabang lumpo at maliit na baboy. Matapos turuan ng leksyon ang 5 mayabang ay kinuha na rin ni na Zoufan ang lahat ng items at kagamitan ng mga ito. Habang karga-karga ni Zoufan ay naiinis pa rin si Po Pan sa 5 nilang nakalaban. Napakabasura nga raw ng mga ito dahil nasa 150 points pa lang ang hawak nilang operation points sa loob ng halos 3 araw. Pero kahit papaano raw ay mas malaki na ang pag-asa ni Zoufan na makuha ang first place kapag idinagdag nila ang mga bagong kuha nilang operation points. Nagtaka rin si Zoufan kung bakit nga raw 150 points lang ang naipon ng nakalaban nilang grupo gayong nasa katamtaman naman daw ang lakas ng mga ito. Sumagot naman si Po Pan na hindi na raw ito nakakapagtaka, kahit nga raw napakaraming halimaw sa Ghost Rain Mountain ay madalas nga raw na magkakalayo ang mga ito. Kapag nga raw walang nakitang halimaw at minalas ang isang grupo ay maaaring wala pa sa 100 ang maipon ng mga itong points sa loob ng 3 araw. Ang ibang araw malalakas na team ay nang-aagaw ng teritoryo ng mga mahihinang team. Yung iba naman daw ay kagaya ng mga 5 nakaharap nila na nakahandang pumatay upang makapagnakaw ng operation points. Idagdag pa raw nila ang mga secret team na binuo ng ibang mga organisasyon upang mag-ipon ng maraming points para sa isang kalahok.
Sinabi ni Po Pan na ang paggawa nga raw ng ganoon ay isang pandaraya na maaaring makakuha ng matinding kaparusahan kapag nadiskubre ng mga namamahala sa joint operation. Pero may mga tao pa rin daw na gumagawa nito sa pagnanais nila na makuha ang mga espesyal na reward ng mga kalahok na makakapasok sa top 10. Mas lalo na nga raw ngayon at marami na ang nakakaalam na kabilang ang alien artifact sa mga makukuha ng first place sa kanilang joint operation. May mga ilan pang grupo ang nadaanan ni Zophan pero hindi sila napansin ng mga ito dahil sa angkin niyang bilis. Nagtaka si Zophan noong may makita siyang hindi kaaya-aya sa kanyang harapan. Bumungad sa harapan nila ni Po Pan ang mga nakahandusay na bangkay ng mga tao at mga halimaw. Nagtaka ang dalawa kung nangyari ba raw ito nang dahil sa pakikipaglaban ng grupong ito sa mga halimaw. Tiningnan ni Zophan ang mga nakahandusay na bangkay ngunit wala siyang nakita ni kahit anong items o materyales sa katawan ng mga ito. Napagtanto ni Po Pan at Zophan na mukhang napakagat sila sa isang patibong. Mabilis na nakaiwas si Zophan sa atake na ginamit sa kanya, agad ding ginamit ni Po Pan ang kanyang kalasag upang protektahan ang kanyang sarili. Pagkaiwas at pagkasangga ng dalawa ay agad ang mga itong tumingin sa direksyon kung saan nagmula ang mga pag-atake. Nakilala naman agad ni Po Pan kung sino ang dalawang lalaki na umatake sa kanila. Tinatawag nga raw ang dalawang ito na Lee family's twin serpents. Tumawa naman ang kambal na magkapatid nung makita ng mga ito si Po Pan. Naghihintay nga lang daw sila ng sunod na mabibiktima pero hindi raw nila akalain na isa ang matabang si Po Pan sa kumagat sa ginawa nilang patibong. Nalaman ni Zophan na mga advanced Starfall Warrior ang umatake sa kanilang kambal noong gamitin niya ulit ang kanyang perception. Napaisip siya kung kabilang ba raw ang dalawang ito sa secret team na ginawa ng mga walang hiyang Lee family. Hanggang sa napagtanto niya na malamang ay may iba pa ang mga itong kagrupo. Noong mapagtanto ito ni Zophan ay eksakto namang may mga palaso ang papunta na sa kanyang direksyon. Mabuti na lang at inactivate agad ni Zophan ang kanyang Willow Blossom Flash kaya mabilis siyang nakaiwas. Tumagos sa mga puno ang mga palaso na naiwasan ni Zophan nang dahil sa nakapaloob sa mga itong kapangyarihan. Pagkatingin ni Zophan at Po Pan sa itaas ng puno ay nakita ng mga ito na may tatlo pang kasama ang Lee family's twin serpent. Lahat ng tatlong ito ay umaatake mula sa malayo at gumagamit ng crossbow. Naisip ni Zophan na napakahirap nga raw labanan ng grupong ito dahil binubuo sila ng dalawang assassin-type Starfall Warrior at tatlong offensive-type archers. Sinabi ni Po Pan kay Zophan na kailangan daw nilang mag-ingat. Sinabihan din nito ang kambal na nakakahiya raw ang mga ito dahil sa nagbuo pa nga raw ng maraming team ang Lee family para lang makuha ang first place. Hindi naman nagpaapekto ang Twin Serpents sa pang-iinsulto sa kanila ni Po Pan, bagkus ay nagpasalamat pa sila dahil pinuri raw sila ng isang matabang maliit na baboy. Umatake na ang isa sa kambal na si Li Chi at sinabihan si Po Pan na ipapakita niya nga raw dito kung ano ang totoong kahihiyan. Agad namang sinalubong ni Zophan ang ginawang pag-atake ng nakaberdeng damit na si Li Chi. Habang sinasanggapan ni Zophan ang pag-atake ni Li Chi ay naisip niya na napakalakas rin daw nito. Nagdesisyon na ring sumugod ang isa pa sa kambal na si Li Ching upang atakihin sa likod si Zophan. Bukod sa pag-atake ng kambal ay nagpakawala rin ng sunod-sunod na palaso ang tatlong archers na kasama ng mga ito. Umatake ng mabilis si Li Chi gamit ang sandata nitong dagger. Nagagawa namang sabayan ni Zophan ang bilis ng mga pag-atake nito. Ngunit hindi niya agad madedepensahan ang pag-atake na gagawin ni Li Ching. Bago pa man maatake ni Li Ching si Zophan ay sumangga naman si Po Pan upang protektahan ang likod nito. Kaso nga lang ay agad na nagsilayo ang kambal dahil may napakaraming palaso na ang pabagsak kina Po Pan at Zophan. Ini-activate ulit ni Zophan ang kanyang perception upang makita niya kung ano ba ang pinakamagandang gawin upang maiwasan niya ang pabagsak sa kanilang napakaraming palaso. Nakita ni Zophan kung saan ang bahagi na hindi tatamaan ng mga palaso kaya agad niyang binuhat si Po Pan at ginamit ang kanyang skill na Willow Blossom Flash upang ligtas silang makaiwas. Sa pag-iwas niyang iyon ay sunod niya ring inatake si Li Ching. Itinutulak ni Zophan si Li Ching sa direksyon kung saan tatama ang ilang palaso. Kaya wala nang nagawa pa si Li Ching kundi tumabi muna sa kakambal niyang si Li Chi upang makaiwas rin sila sa mga pabagsak na palaso.
Sinamantala naman ni Zoufan ang paglayo ng kambal at mabilis na nagtago kasama ang karga niyang si Pu Pan. Pinuri naman ni Li Qing ang kakayahan ni Zoufan dahil nagawa nga raw nitong iwasan ang kanilang mga pag-atake kahit nabuhat pa nito ang matabang si Pu Pan. Sinabi naman ni Li Qi na nagtataka nga raw sila kung paano nakaligtas si Pu Pan sa grupo na humahabol dito, iyon daw pala ay dahil sa malakas ang kasama nito. Inakala ng kambal na ito na bodyguard ni Pu Pan si Zoufan na inihanda ng kanyang ama na si Pu Hao. Naisip ni Zoufan na masama nga raw ang kalagayan nila, bukod nga raw sa napakabilis umatake ng kambal ay may 3 pa nga raw intermediate archer type Starfall Warrior ang umaatake sa kanila mula sa malayo. Nag-isip si Zoufan ng paraan para matakasan nila ang kanilang sitwasyon, hanggang sa pumasok sa isip niya ang Moonblade Steel Fur Wolf King. Nagsalita si Li Qing at sinabi na bakit nga raw sinasayang ni Zoufan ang buhay nito para protektahan si Pu Pan. Sinabi rin nito na kapag nga raw ibinigay ni Zoufan sa kanila ang matabang si Pu Pan ay hahayaan na raw nila itong makatakas. Narinig din ito ni Pu Pan kaya sinabihan nito si Zoufan na sundin na lang ang hinihingi ni Li Qing. Hindi nga raw nila matatalo ang grupo ng mga ito. Sinabi rin ni Pu Pan na wala naman daw kaugnayan si Zoufan sa gulong ito, kaya hindi na nga raw nito kailangang magtaya pa ng buhay ng dahil lang sa kanya. Naisip ni Zoufan na damay na nga raw siya sa gulong ito lalo na't ang Li family ang nagdiin sa kanyang ama. Itinuturing na nga raw niyang mortal na kalaban ang angkan ng mga ito. Matapos kumalma ay ipinaalam na ni Zoufan kay Pu Pan ang naiisip niyang plano. Napatanong si Pu Pan kung gagana ba raw kaya ito. Sumagot naman si Zoufan na basta magtiwala lang daw ito sa kanya.